Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nakisabay at napahinto ka rin ba sa musikang iyong narinig? Nagbago at dumaan man ang panahon, ngunit nanatili pa rin ang mga tradisyon. Kabilang narito ang mga musikang ating naririnig sa simbahan. Pero paano nga ba natin mahihikayat ang mga kabataan ng makabagong henerasyon na mapagtibay ang kanilang pananalig sa Diyos sa paraang katanggap-tanggap, sa pandinig at pananaw ng mga nananampalataya? Kasi parang nakakabustos ko. Para sa akin, okay na. Kasi parang hindi naman siya nagmimit na kahit anong disrespect yung sa mga songs. Parang nilalagyan niya lang ng konting twist para siguro makasabay sa trend ngayon. Ako si Amber Balidoy. At ako naman si Faith Valen Villanueva. Time first muna tayo sa masinsinan at pangkaraniwang panata tuwing Semana Santa. Kumbaga, sa pagkaing Pinoy, magpanghimagas muna kayo at makihahariak ay makijaming sa himig na handog ng tinaguriang The Catholic Comedian. Hindi kailangan boring ang pagiging banal, no? I am Romar Chuka. 31 years old na ako, pero sabi ng mga tao mukha akong 26 and a half, no? Tapos, taga saan ako? Well, ngayon, kung kunwari tatanungin ako ng mga tao, taga saan ka ba, Romar? Sabihin ko, taga Pilipinas. Kasi, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Like, what do I mean? Minsan nasa Bukidnon ako, minsan nasa Cebu, minsan nasa Leyte, minsan nasa Manila. Pero tubong Metro Manila talaga ako. Professionally, I'm a licensed professional teacher. Nakapag-masters na rin ako sa Business Administration sa Asian Institute of Management. Pero nagtuturo ako, usually kung bet ko, kung gusto ko, but I'm also a content creator by profession. I'm also a Chief Operations Officer of a business that we're trying to set up in Bukidnon. I'm also a business consultant. I'm also a choir director at marami pang iba. I've been playing the piano since 2008. 2004 actually nagsimula na ako sa pamamagitan ng piano na to, itong sirang piano na to. Nag-piano lessons, nung kakabili lang namin nung piano na to, may libre siyang piano lessons. Hindi ko nagustuhan kasi alam mo yung medyo strict ang teacher na ay dapat i-memorize mo yan, yung mga ganon. May natutunan ako kahit paano pero parang it was more of pilit kasi dapat tapusin, sinabi ni mama. Pero nung 2008, nung bahagi na ako ng isang theater group sa Ateneo de Manila High School kung saan ako nag-aral. Itong theater group kasi, sinasabi ni Mr. Pagsi, yung founder ng theater group namin, na dapat by 4th year, meron kaming alam na instrument na tinutugtog. So second year pa lang, tinuturuan na kami. And para saan yung pagtugtog ng instrument? Para makatugtog kami sa misa. Kumbaga, ang goal nun is to use theater and music as the apostolate ng theater group. Para sa akin, para sa isang creative na mind, talagang sabi ko, uy, wow, this is nice. So talagang natuto ako, and I think by the next 3 or 4 months na ang nangyari was pinapatugtog na ako sa misa nung panahon na yun. Yung content creation ko, well, nagsimula siya sa parang it's me mixing faith with humor, no? Kahit kahit minsan sa pagsasalita ako hindi ako nakakatawa, at least yung mukha ko default nakakatawa, no? Pag tumingin kayo matatawa kayo. Pero yun yung ginagawa ko, humor with faith, kasi usually kapag mga content creators pagdating sa faith, madalas kapag kunwari humor naman, barubal, no, na kung ano-anong mga pwede lang na mapagtawanan. So ako, sabi ko, wala masyadong marami ng content creators pagdating sa humor, marami ng content creators pagdating naman sa faith, pero parang wala masyadong content creators pagdating sa humor and faith. Alam mo yung mga kwentong simbahan na mga bloopers tuwing nagmimisa, yung mga usual na pinagdadaanan ng mga taong namumuhay sa parokya,
sa parish. Pero eventually, nag-explore na rin ako ng iba't ibang mga content. I guess, I'm more of a person who tries to erase the line between what you call secular or yung sinasabi ng mga tao na makamundo. Pero iba kasi yung connotation ng makamundo eh. What is yung here in the world, no? Yung what is normal, what is pop culture, with what is faith as well. So, I try to at least blur some lines to at least allow the Holy Spirit to also permeate the lives of normal people as well. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 435,000 followers si Mr. Romar Chuka sa kanyang TikTok account, 227,000 followers naman sa Facebook, at mahigit 2,000 subscribers sa YouTube. Ngunit paano nga ba dumami ng ganito ang sumusuporta sa kanya at paano ito nag-umpisa? Well, may Innova kami. Yun yung drive. Medyo ka, sorry. Yung nag-drive sa akin to, not necessarily kasi career ko siya. I guess, pwede natin sabihin na vocation ko siya. Yung vocation kasi is more of a summon or a call, no, from the Lord, no. And I think itong content creation ko is a call from the Lord to respond to what's happening in the world right now na some people are lost, some people are do not find God in all things, no, in the everydayness of things. Therefore, I think yung humuhugot sa akin dito is more of, sinasabi ko sa sarili ko, hindi aandar itong vocation ko na itong tawag sa akin ni Lord kung hindi siya buhat ng dasal at hindi siya buhat ng patuloy na contributions ng iba't ibang mga tao at inspiration sa buhay ko. Siguro, may confidence ako to do this because, yun nga, nakapagturo ako ng Christian Life Education for 3 to 4 years sa Ateneo. At favorite subject ko talaga nung college ako. Even if sabihin natin BS Management yung natapos ko, no? Pero favorite subject ko yung theology at saka yung philosophy. So, pilosopo akong tao, no? Yung pagsilbi sa simbahan since 2008, I think that's more than enough for me to say na whatever I am doing is brought about by experience. May karapatan ako, quote-unquote, na magsalita about it. Well, because, for one, Katoliko ako, and I think everyone in the Catholic Church has a voice, no? Yun din naman ang sinasabi ni Pope Francis, no, na yung synodality in the church. Ano ba yung synodality? Yun yung lahat mapalay or pare or obispo may karapatan para magsalita at dapat mapakinggan kasi hindi naman ang simbahang Katolika, hindi lang naman siya yung pare o yung mga madre o yung mga obispo. That is the structure, that is the hierarchy. But the church comprises not just of the church stone, no, yung walls, but also yung tao, no, which is yung laity or yung lahat, no. Hindi ako takot. Parang kung tatanungin pagdating sa mga bashers, sa mga ganyan, I think everyone naman na who wants to be an instrument for the Lord will have bashers, will have people, the naysayers. However, minsan pa nga ang naysayers are not the people from outside of the Catholic Church but inside, no? Si Lord lang naman ang bahala at siya talaga ang makakasagot kung hanggang kailan lang itong ginagawa ko. Sana naman hindi hanggang bukas lang. 2021 ako nagsimula as the Catholic Comedian. Bakit ko naisip na The Catholic Comedian yung gawin kong Facebook page? Aba, ewan ko. Na tinopak lang ako one day na parang, sumisikat yung mga videos ko na about the Catholic Church, experiences ng mga tao sa parokya, tapos nakakatawa siya. So, sige, Catholic Comedian na lang. Wala akong iniisip nun talaga during that day. Ginawa ko yung page na yun 3 days or 3 to 4 days after ko mag-viral doon sa video na ginawa ko na Anima Christi na napakahabang intro, tapos hindi alam nung choir kung kailan papasok kasi napakahaba nung intro. And ang dami nakarelate nun, ang dami nag-send sa akin nung mga haha-reacts. Malaki na sa akin yun na mag-50 reactions, tapos ma-share siya ng mga 8 times. Tapos parang, wow, saan to papunta?
Inde, Romar, Shuka, the Catholic Comedian. Break it down. Amen. Sa kabila ng pamamayagpag bilang content creator at sa posibilidad na komentong kanyang kaharapin mula sa madla, kumpiyansa siyang isinasakatuparan ang kanyang layunin. At ito ay ang paggamit sa kanyang humor sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos, mapaawit, tugtog at maging sa pag-arte. Bukod sa pagkanta sa simbahan, bukas palad rin siyang nagpapasinaya sa mga gawaing panrelihiyon tulad ng recollections, retreats, consultancy at training, pagsulat ng libro at iba pa bilang isang social media missionary na bagamat malayo sa kanyang natapos na propesyon ay buong pusong naging bokasyon. As a content creator, ang downfall ng isang content creator, well, tulad ko is if I just look at the views, the number of views, the number of followers, ang nangyayari tuloy, naging competition siya. And kapag naging competition, there is friendly competition, pero if the end all and be all ng ginagawa ko is just the numbers, may nawawala eh. May nawawala dun sa meaning. Kasi maubusan ka rin ng ideas eh. No? And sabi ko, shout out talaga to the Holy Spirit. Kasi dun tayo kakapit for inspiration. Minsan, ang Holy Spirit, it's the Holy Spirit's prerogative to either give you inspiration or not. No? Ang plans ko ngayong Lenten season ay, of course, to go through the basic rituals of the Lenten season, which is yung to go to at least one Christmas. Hindi Christmas kasi Christmas kasi Pasko yun. Pero ang Christmas is yun yung blessing of the oils ng diocese. Magbisita iglesia, mag-Stations of the Cross, mag-Veneration of the Cross, mag-procession, attend Easter Vigil, etc. Yung mga ganyan. Because, para siyang tibok ng puso na kapag hindi mo, maskip mo yung tibok ng puso yan, mamamatay ka. Di ba? Parang, yun yung bubuhay at bubuhay sa akin, yung rituals. For me, the real thing is always better. Yung you going there and being present is always better. Yes, we can find God in all things, even through social media. Yes, you can attend Mass. No one's stopping you. But I guess, going through the real thing, which is the real presence of the Lord in the Holy Eucharist, and meeting people, not just inside the church, but outside the church. Yun to give almsgiving, to go to outreaches, to have encounters with the least lost or yung the poor. Yun yung mas magpapalalim sa pananampalataya ng kabataan. Kasi I think yung kabataan ngayon, they're fed up with yung just the rituals but not understanding the reason, or parang saan nila i-connect yung pagiging woke nila. Yun, di ba, yung woke culture ngayon, yung social justice, sa pamamagitan ng pananampalataya, which I could convince them na meron at meron talaga, because Jesus himself was a social justice person who fought for the oppressed and those who were not belonging to society. Hindi kailangan boring ang pagiging banal, no? There are times that, yes, we have to be serious about it, but there are times na pwede namang happy at pwedeng maging joyful, especially during Easter. There are times... Yun lang, sorry. Gusto ko lang ipsali. Angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. 'Cause this angel has flown away from me. I will be obsolete, but I hope the message would stay, which is hindi kailangan maging boring ang pagiging banal, and that God is there with you regardless of where you are. Kasama ka ni Lord, no? At mahal na mahal ka ni Lord. And sa lahat ng mga nanonood, bili kayo ng libro ko, which is yung Catholic Comedy libro na nandito. Isa ko siyang libro na sinulat sa lahat ng mga nandyan, para siyang joke book
no? Pero nandun din yung mga iba't ibang mga serious stuff na mga reflections ko at yung mga kalokohan, mga religious kalokohan. I invite everyone na to also look at this project that I'm doing, which is yung Sumilaw Symphony. I'm inviting people to watch this one-night-only concert na gagawin ko with a flutist na si Jay Gomez. Siya yung tumutugtog ng flute sa mga Jesuit Music Ministry ng mga albums. If they're curious, they could go to my my page and then also look at that if they want to have a different kind of religious experience this coming May 11 to 12, which is also not coincidentally sinadya ko siya, my 3rd anniversary as the Catholic comedian. Ika nga ni Mr. Romar Chuka, ang pananampalataya ay hindi kailangang boring. At kung inaakala natin na malayo ang Diyos, sadyang malapit lang siya sa atin kung ating gugustuhin. Malaya tayong gumawa ng paraan upang mapagyabong palalo ang ating koneksyon sa Kanya. Si Romar Chuka, o mas nakilala bilang The Catholic Comedian, ay isa sa mga buhay na patunay na hindi boring ang pagiging Kristiyano. Kahit ilang henerasyon pa ang umuspo. Mapabata, matanda, may ngipin ka man o wala, maaari ka pa rin makapagbigay ng halaga sa sakripisyo ng poong may kapal habang tinitiyak na hindi nakokompromiso ating pananampalataya. Muli, ako si Amber Balidoy, nagpapaalalang makiisa sa talaan ng mga banal na gawain. At ako naman si Faith Villanueva na nag-iiwan ng mensaheng naway mas lalo nating paigtingin ang ating pananampalataya. Higit lalo ngayong Semana Santa. Sheesh!